Дига. Отношения с Ираном носят для нас приоритетный характер. И они развиваются очень успешно. Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих событий в мире часто очень близки. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So kumustahin po natin ang development ng mga kaganapan dyan sa Middle East, kaugnay pa rin ng lumalalang tensyon sa pagitan ng gobyerno ng Israel at ng Iran. Mayroon pong mga umuugong na bali-balita na bumubuo ang Iran at Russia ng isang alyansa para isulong ang isang New World Order base sa kanilang mga prinsipyo at agenda. Ang sabi ng Iran, pareho lang naman daw sila ng prinsipyo ng Russia, walang pinagkaiba. At maliban po dyan, pinangangambahan din na tuluyang pumasok ang Russia sa eksena ng digmaan kapag hindi nagpaawat ang Israel na gumanti sa Iran. Actually kahapon, October 11, 2024, nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ang presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian at si Russian President Vladimir Putin nung dumalo ang dalawa sa pagpupulong ng mga bansa sa Central Asia sa bansang Turkmenistan. Sa pagpupulong na ito, pinagtibay ng dalawang bansa ang kanilang alyansa at pagtutulungan. Sinabi ni Russian President Vladimir Putin na ang Iran ang priority ng Russia at ang kanilang relasyon ay lalo pang nagiging matibay araw-araw. Отношения с Ираном носят для нас приоритетный характер. И они развиваются очень успешно. Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих событий в мире часто очень близки. هم از نظر اقتصادی، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر اجتماعی این ارتباطات روز به روز داره تقویت میشه و قوی‌تر میشه. این روند با اراده‌ای که در رهبر عزیز انقلاب وجود داره و باوری که ما داریم اصولا باید خیلی سریعتر، قوی‌تر و محکم‌تر خودش رو پیدا بکنه و شکل بگیره. ما برای هم یه فرصت‌های خوبی هستیم، میتونیم به همدیگه کمک کنیم از هر نظر و نگاه‌ها و موضع‌گیری‌های ما در دنیا خیلی به همدیگه نزدیکتر از دیگران است. انشالله حتما در بریکس شرکت خواهیم کرد و اون معاهداتی که با هم نوشته شده رو اونجا نهایی بکنیم و بتونیم با همدیگه اون sanad راهبردی رو هم امضا کنیم. So anong ibig sabihin nito? Pinaparating nito na anuman ang mangyari sa Iran is nakasuporta ang Russia. So ito po'y isang indirect message para sa Israel na hindi ka basta-basta pwedeng kumilos laban sa Iran kasi nandyan ang Russia. At alam nyo ba na mayroong mga report na tumutulong ang Iran ngayon sa Russia sa gera nito laban sa Ukraine? Ayon sa intelligence na tatanggap ng White House, nagpapadala daw ang Iran ng mga short-range ballistic missile sa Russia para mabomba ng Russia yung mga pinakaloob na city ng Ukrainian territory. Ito, pakinggan ninyo si US Secretary of the State Antony Blinken. Now, to wage his war of aggression on Ukraine, Putin is also relying increasingly on help from Iran and the DPRK. In these instances, to get actual weapons in clear violation of multiple UN Security Council resolutions. Now, Tehran has long supplied deadly drones. It's built a drone factory in Russia. It's trained Russian personnel on how to operate them. For some time, the United States has warned of an additional threat, the provision by Iran of ballistic missiles to Russia for use in Ukraine. We've warned Tehran publicly, we've warned Tehran privately, that taking this step would constitute a dramatic escalation. Dozens of Russian military personnel have been trained in Iran to use the Fata 360 close-range ballistic missile system, which has a maximum range of 75 miles. Russia has now received shipments of these ballistic missiles and will likely use them within weeks in Ukraine against Ukrainians. So ayan pero kung totoo ito mga kababayan, hindi nga malayo na pumasok ang Russia sa gera laban sa Israel kung sakali na matuloy yung kanilang komprontasyon. Sigurado yun mga kababayan kasi kumbaga
utang na loob ng Russia kung bakit sila nananalo sa gera ngayon. Sinusuplayan pala sila ng Iran ng armas, ng missile. So ano ini-expect mo kapag ang Iran naman ang naharap sa gera, di ba? Syempre hindi siya pababayaan ng Russia. At gaya nga ng nabanggit natin kanina, nagkasundo nga ang Russia at ang Iran na bumuo ng isang New World Order kasama ng iba pa nilang mga kaalyado gaya ng China at North Korea. Layunin po nitong kanilang alyansa na tapatan ang mga Western countries na binubuo ng mga NATO states sa pangunguna ng Amerika. At kabilang nga po sa mga umattend diyan sa meeting na yan sa Turkmenistan ay ang mga leader ng Pakistan, ng Kazakhstan, ng Kyrgyzstan, ng Tajikistan at Uzbekistan. At alam nyo ba mga kababayan, matapos nga po ang pagpupulong na ito, tila lalo pang lumakas ang loob ng bansang Iran na pagbantaan ng Israel. Ang sabi nila, tiyak na magkakagulo sa buong Middle East kapag natuloy nga yung gera. Sa isang interview na ginawa ng isang TV station dyan sa Italy, sinabi ni Iranian President Pezeshkian na mas magiging malakas ang ganti ng Iran sa oras na gumanti ang Israel. رژیم صهیونیستی توصیه می‌کنیم که اراده جمهوری اسلامی ایران رو آزمایش نکنه. اگر هر حمله‌ای به کشور ما صورت بگیره، پاسخ ما قدرتمندانه‌تر و هر گونه حمله به تأسیسات زیربنایی جمهوری اسلامی ایران با پاسخی محکمتر قطعاً مواجه خواهد شد و دشمنان ما می‌دانند که چه اهدافی در داخل رژیم صهیونیستی. At alam nyo ba na ganito din ang sinabi ng Russian Foreign Minister na si Sergey Lavrov? Ang sabi ni Lavrov, kung aatake ang Israel sa Iran, lalo na kung ang pupuntiryahin is yung mga nuclear facilities, mangangahulugan daw ito ng isang seryosong provokasyon. At ang sabi pa ni Lavrov, hanggat maaari ay sinisigurado nila na hindi magagamit ang anumang nuclear weapon. Pero kapag natuloy ang gera, hindi na nila mapipigilan ang Iran na gamitin ang kanilang mga armas. So ito yung matagal nang tinututulan ng Israel. Ever since iniisip nila na darating ang araw na magiging malaking banta ang nuclear program ng Iran. Dahil posible talaga na ang Iran ay makabuo ng isang ganap na nuclear weapon. At ito ang magsisilbing banta hindi lang sa Middle East kundi even sa existence ng Israel bilang bansa. Now, other than that is the nuclear facilities. If they can get a nuclear bomb, that's a game changer, and putting that on a ballistic missile, would put Israel its existence under threat. So way back 2015, hindi nila pinirmahan yung tinatawag na Iran Nuclear Deal or JCPOA na isang kasunduan na pumapayag na magkaroon ng nuclear program sa Iran. So ngayon nagkatotoo nga yung sinabi ng Israel. Nagiging banta ang Iran ngayon sa Middle East. Kinakatakutan siya. Naghahari-harian ang Iran. So matapos nga yung pag-uusap na naganap sa pagitan ni Putin at ng Iranian President, tila nagbago naman ang ihip ng hangin sa Israel. Bakit kanyo? Kasi kahapon, kung kailan naganap yung pagpupulong ng Russia at Iran, sinabi ng mga opisyal sa Israel na wala pa poong nabubuong tiyak na plano kung papaano talaga gagawin ang paghiganti sa Iran. Yan ang ulat na ibinalita ng Times of Israel. Ang sabi dito, Israeli official, no decision on Iran attack. Israel-US in tune on strategic challenges. So, matapos pala ang pagpupulong ng Security Cabinet, wala pa rin talagang pinal na desisyon kung paano talaga gagawin niyang pag-atake sa Iran. At ang sabi pa dito, hindi rin daw pinahintulutan ng Security Cabinet si Prime Minister Benjamin Netanyahu as si Defense Anthony Yoav Gallant na magdesisyon ukol sa pag-atake ng silang dalawa lang. Masyado daw kritikal ang desisyong ito, kaya't hindi pwede na yung punong ministro lang ang magdesisyon. So ito po yung rason kung bakit 10 araw na ang nakakalipas or mahigit 10 araw na hindi pa rin maisagawa ng Israel ang ipinangako nilang paghiganti. Kasi nga napakarami nilang factor na kailangang i-consider
marami silang mga bagay na kailangang isaalang-alang o isipin. Maliban sa posibleng pagpasok ng Russia sa gera, ilan pa sa mga dapat pag-isipan ng Israel ay ang kapakanan ng iba pang mga bansa. Gaya ng number 1, pinagbawalan ng Iran ang mga bansa sa Middle East na ipagamit ang kanilang airspace at military bases para sa anumang pagkilos ng Israel at ng US laban sa Iran. Tehran has reportedly threatened to target any Arab state, including and especially the American allies in West Asia, if these Arab states allow their airspace or territories to be used in any attack on Iran or its interests. Sino mang bansa ang sumalungat dito at ipagamit ang kanilang airspace or military base sa puwersang Amerikano at Israel, mananagot sila sa Iran. Kahit sino sa kanila, kahit isang bansa lang ang magkamali, ituturing ito ng Iran na act of war at lahat sila mananagot. So ganyan po katindi yung pananakot ng Iran sa mga bansang katabi niya, no? Kasi alam nyo, may mga fake news na lumalabas na ang Iran daw ay nagmamakaawa na tulungan siya. That's fake news, hindi yun. Ang nakalagay sa balita, tinetreaten, pinagbabantaan ng Iran itong kanyang mga kapwa Arabong bansa na kapag sila'y tumulong sa Israel, mananagot sila. At number 2, nagbanta rin ng Iran na kapag binomba ng Israel or ng US ang anumang nuclear facilities or oil refineries ng Iran, ang pagbabalingan ng Iran is yung mga oil refineries ng mga katabi niyang bansa sa Middle East, lalong-lalo na yung Saudi Arabia. So, yan po mga kababayan, yung posibleng maging consequences sa oras na sundin ng Israel yung kagustuhan nilang gumanti. Yan yung mangyayari. So, ito rin ang dahilan kung bakit nananawagan sila kay President Joe Biden na gawin ang lahat ng paraan para makumbinsi ang Israel na huwag nang gumanti. Kasi naniniwala sila na ang Amerika lang ang may kakayahan na magpatigil sa Israel. At itong Iran naman naniniwala na anumang kilos na gawin ng Israel, ibig sabihin may basbas ang Amerika doon. So yan po mga kababayan yung mga development na nangyayari ngayon dyan sa Middle East. So muli ay maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa inyo.